Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1531, mga tao ng maliit na mundo. Suriin ang lahat. Sigaw ng nasa katanghali ang gulang na lalaki, na humampas sa mesa gamit ang kanyang mga kamao. Napakaraming tao ang nakatakas mula sa iyo, hindi ko maintindihan kung paano mo hahayaang mangyari ito. Nabalot ng malamig na pawis ang mga nasa paligid niya. Si Emperor Dong ay mukhang takot na takot, hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, dahan-daang tumayo ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, na nagparamdam sa mga taong nakapaligid sa kanya ng labis na kaba. Emperor Dong. Sigaw ng medyo may edad na lalaki. Nanginginig si Emperor Dong, ngunit sumagot siya. Andito ako. Maswerte ka at nasa iyo ang dugo ko. Kahit na ipinadala ka namin sa isang maliit na mundo dahil hindi ka maaaring umasa sa iyong sariling mga kakayahan upang makapasok sa Huangchi Layer, gumastos pa rin kami ng maraming mapagkukunan sa pagpapalaki sa iyo. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Muntik nang bumagsak si Emperor Dong. Alam niya kung gaano kasama ang ugali ng middle-aged na lalaking iyon. Ako ay ganap na nakatuon. Sabi ni Emperor Dong na nanginginig. Dahil ang Sword Emperor na iyon ay hindi nais na pigilan natin ang maliit na mundo, pumunta sa maliit na mundo at sabihin sa lahat na ang mundong kanilang ginagalawan ay isang maliit na mundo lamang na kontrolado ng mas malalakas na cultivator. Gayun din, sabihin sa messenger na i-relax ang mga paghihigpit sa paglabas. Hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito. Mahinahong sabi ng medyo may edad na. Ang puso ni Emperor Dong ay tumibok ng husto. Naisip na lang niya kung gaano karaming tao ang gustong umalis sa mundong iyon kung sasabihin niya sa kanila na peke ang kanilang mundo. Marami sa kanila ang gustong pumunta sa dakilang mundo at ang sitwasyon ay magiging magulo at apokaliptik. Ay relax ang mga paghihigpit sa paglabas. Hindi talaga naiintindihan ni Emperor Dong, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong. Sa hinaharap, ang malalakas na cultivator mula sa Bahwang at Jiuyu ay gugustuhin na manirahan sa dakilang mundo, kabilang ang mga dumating na. Makalipas ang isang araw, bumalik si Emperador Dong sa Bahwang. Si Emperor Qi at siya ay nagsimulang sabihin sa lahat na sila ay nakatira sa isang maliit na mundo at na ang banal na lungsod ay ang tunay na mundo. Maraming tao ang namangha. Si Zhu Biao ay nasa Celestial Land of Alchemists nang marinig niya ang balita. Kaya ito ay isang maliit mundo. Sa kanlurang bahagi ng Bahwang, dalawang magagandang babae ang tumingin sa langit at sa mga ulap. Lahat ng ito ay peke. Sa brutal na bahagi ng Bahwang, sa Bestial Imperial Palace, isang magaling na Oriental Greenfinch Rock ang umatake sa isang bundok sa galit bago siya lumipad patungo sa kalangitan, na nagbuga ng mga sonic boom sa kanyang likuran. Siya ay mukhang mabangis habang sinabi niya. Ako ay isang mahusay na Oriental Greenfinch Rock, kaya kailangan kong iwanan ang Bahwang at pumunta sa mahusay na mundo. Hindi ako mapipigilan ng langit. Manghuhula, hindi ka tama. Maraming mga henyo ang tumingin sa direksyon ng Eastern Bahwang. Sinabi na ang katapusan ng mundo ay naroon, na ang daanan upang pumunta sa dakilang mundo ay naroon. Si Lin Fang ay nakaupo sa labas na nakatingin sa isang puno. Mukha siyang kalmado at tahimik, hindi siya naglalabas ng kahit anong chi. Lin Fang, nandito ka pa rin. Kamusta ang guro mo? Nakangiting tanong ng isang matandang lalaki. Mas magaling siya, Papa Bai. Nakangiting sabi ni Lin Fang. Haha, si Yon ang diyosa ng ating tribo. Walang sino mang lalaki ang nakagawa ng pang-akit sa kanya, ngunit dapat mong subukan. Nakangiting sabi ni Papa Bai, good mood siya. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, gusto niyo ng isang binata na kahit man lang isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, kaya good luck. Walang pag-asa. Sabi ni Lin Fang na nakangiti sa malumanay na paraan at nagkibit balikat, na ikinatawa ni Papa Bai. Papa Bai, pinag-uusapan mo ako sa masamang paraan. Sabi ni mo yun. Tumingon si Lin Fang. Talagang maganda siya habang pinagaling niya si Emperor Yu. Maging si Lin Fang na sanay na kasama ang magagandang babae ay napabuntong hininga. Tumiti si Lin Fang kay Muyon sa banayad at mainit na paraan. Tumanggo si Muyon sa kanya ngunit nagulat siya nang makita niya ang maningning na ngiti ni Lin Fang. Bukod sa pagtulong sa kanyang guro, pinayagan din niya silang manirahan sa kanilang tribo. Tinitigan niya sila ng malumanay, iba sila sa lahat ng lalaking nakilala niya sa buhay niya. Mukhang marami silang pinagdaan ng hirap. Narito si Lin Fang araw-araw, at wala siyang gagawin. Hindi man lang siya nagsasanay ng cultivation. Kahit gusto kanyang makipagrelasyon, hindi ako papayag. Pabirong sabi ni Papa Bai. Nakaupo sila sa isang upo ang kawayan habang nakatingin sa isang puno. Sa disyerto, ang isang puno ay isang malaking bagay. Tumiti ng manipis si Muyon, at walang sinabi si Papa Bai. Nang gabing iyon, naging malamig ang disyerto nang lumubog ang araw. Si Papa Bai at Muyon ay bumalik sa kanilang mga bahay habang si Lin Fang ay bumalik sa kanyang patio. Pero biglang may sumulpat sa harapan niya na may galit sa mga mata. Pagkatapos, isang kamay na puno ng dumadagandong na enerhiya ang humawak sa kanyang lalamunan. 10 araw na, matagal na akong naghintay. Kumunat ang noo ni Lin Fang. Lumabas si Emperor Yu sa kanyang cottage at malamig na sinabi. Bitawan mo siya. Kung hindi niya ipinadala sa akin ang natitirang bahagi ng mga kasulatan, papatayin ko siya. Baliw na sabi ni Thunder Emperor. Tumanggo si Lin Fang at sinabi. Sige, lumabas tayo sa disyerto, ayaw kong ilabas ang aking makajos na kamalayan dito.
Sa pagkakataong ito, masayang hindi nakapagsalita ang emperador. Hindi niya akalain na tatanggapin kaagad ni Lin Fang. Tumiti siya at binitawan si Lin Fang. Abuti naman, dapat ginawa mo na yan noon pa man, hindi naman kita sasaktan. Labas tayo, sabi ni Lin Fang. Ang emperador, Emperor Yu at Lin Fang ay napakabilis habang lumilipad sila sa gabi. Ilang segundo lang ay nasa labas na sila, at walang tao. Sige, maganda dito. Gawin natin. Naiinip na sabi ng emperador. Guro, huwag mo kaming isipin na patayin para sirain ang anumang ebidensya. Mayroon din akong Dream of Life Ancient Scriptures, na sa isang buwan, ipapasa ko ito sa iyo. Sabi ni Lin Fang. Tumiti ang Thunder Emperor at sinabing, sige, sige, paano ko kayo papatayin? Iniisip niya. Si Lin Fang ay masyadong mapagbantay, gusto niyang protektahan ang sarili niya gamit ang Dream of Life Ancient Scriptures na iyon. Walang problema, maghihintay ako hanggang sa makuha ko ang lahat ng kanyang kayamanan at pagkatapos ay patayin siya. Kumpiyansa siya na ang isang cultivator ng ikapitong layer ng Zunchi ay hindi posibleng magdulot ng banta sa kanya, at si Emperor Yu ay isang emperador mula sa isang maliit na mundo at siya ay nasugatan, kaya hindi rin siya makakalaban sa kanya. Master, magsisimula na ako. Sabi ni Lin Fang na pinaninindigan ang kanyang makadiyos na kamalayan. Ang mga mata ng Thunder Emperor ay kumikinang sa pananabik. Ang makadiyos na kamalayan ni Lin Fang ay lumipat sa kanyang ikatlong mata, ngunit hindi siya mapakali. Panay ang tingin niya kay Emperor Yu. Gayunpaman, isang itim na lakas ang tumagos sa ikatlong mata ng Thunder Emperor. Kumunat ang noon niya pagkatapos niyang may maramdaman. Pagkatapos ay bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at may kidlat na bumungad sa kanila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1532, Celestial Castles. Naramdaman niya ang pagmumura ng lakas at isang mapanirang makadiyos na kamalayan ang sumalakay sa kanya. Si Lin Fang ay isang cultivator lamang ng ikapitong layer ng Zunchi ngunit nang ahas siyang magplano laban sa kanya. Dumagundong ang mga kulog, at kumidlat mula sa emperador. Boom! Nanginginig ang Thunder Emperor habang sumasabog sa kanyang utak ang ilang kaluluwang nagmumura ng enerhiya. Mamatay. Ang makadiyos na kamalayan ni Lin Fang ay sumasalakay pa rin sa utak ng Thunder Emperor. Ginagamit din niya ang kanyang makadiyos na kamalayan na palasyo na may mga lakas ng pagmumura ng kaluluwa. Alam niyang hindi niya kayang patayin ang kanyang kalaban, kaya't sinisikap niyang matigilan ito. Si Emperor Yu ay isang emperador, kaya alam na niya kung ano ang gagawin ni Lin Fang. Habang ginagamit ni Lin Fang ang kanyang nasirang kaluluwang makadiyos na kamalayan sa Thunder Emperor, sinalakay ni Emperor Yu ang kanyang pinakamakapangyarihang cosmic energies. Agad niyang sinaktan ng emperador ng kulog. Art. Galit na sigaw ng emperador ng kulog. Bigla, naglabas siya ng walang katapusang lakas ng kulog na bumagsak sa katawan ni Emperor Yu. Nakagawa na si Emperor Yu ng armor mula sa cosmic energies para kay Lin Fang, ngunit madali itong natanggal. Art. Sumigaw si Lin Fang na parang demonyo. Ngayon, ang mga ilaw ng espada ni Lin Fang ay lumipat patungo sa kaaway. Kabom! Bumagsak ang mga kulog mula sa langit nang lumitaw ang isang ilusyon ng Diyos ng kulog. Ang ilusyong ito ay may hawak ding Thunder Hammer. Napakalakas ng espiritu. Naisip ni Emperor Yu. Tumalon si Emperor Yu at naglabas ng nakakatakot na enerhiya sa direksyon ng Thunder Emperor. Ang kanyang pisikal na katawan ay sumabog at nawasak, ngunit dahil ang kanyang espiritu ay napakalakas, hindi ito namatay kasama ng kanyang katawan. Bumangon si Emperor Yu sa hangin at naglabas ng mas maraming cosmic energies para sa lakayin ng espiritong iyon. Dahil doon, unti-unting naglaho ang espiritu ng kalaban. Ngunit hindi tumigil ang espiritu, nagsimula itong tumakbo palayo. Si Emperor Yu at Lin Fang ay nakahiga sa lupa. Ang mga pinsala ni Emperor Yu ay mas malala pa. Ang mga organo ni Lin Fang ay nasugatan din. Hindi pa nila nagawang patayin ng lubusan ng emperador. Sa kasamaang palad, isang pag-atake pa at nagawa na sana nila siyang patayin. Ngunit sa ngayon ay wala na sila sa panganib. Guro, okay ka lang ba? Gumapang si Lin Fang sa lupa. Maaaring mas mabuti. Balik na tayo. Sabi ni Emperor Yu na nakangiti at gumagapang din. Pagkatapos ay sinabi niya, Lin Fang, nagawa mo na ang isang mahusay na trabaho. Nagawa niyang makatakas dahil ang kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa sa maraming mababang antas na mga emperador mula sa bahwang. Gumamit ako ng cosmic energies at sinira ang kanyang pisikal na katawan ngunit hindi ang kanyang kaluluwa. Siyempre, na-injured ako, kung hindi, mas maganda sana ako. Talaga. Sabi ni Lin Fang na tumatawa. Sila ay maingay, kaya tiyak na malalaman ng mga tao ang tungkol sa kanila. Agad silang bumalik sa kuta. Gaya ng inaasahan, nagiyawan at nagpanik ang mga tao pagkatapos nilang marinig ang labanan. Lumayo sina Lin Fang at Emperor Yu sa karamihan. Hindi nila mailantad ang kanilang mga sarili kung hindi ay maaaring mahanap sila ng ibang mga kaaway. Binuksan nila ang main gate at pumasok. May nakaupo sa isang batong upuan, na iluminado ng maliwanag na buwan. Bumalik ka na, hindi ka dapat lumabas dahil nasugatan ka, sabi ng dalaga na nakangiti ng malumanay. Pagkatapos, tumingin siya kay Lin Fang at sinabi, ano ang nangyari? Inaapi ka ba ng ilan sa mga kabataang lalaki mula sa tribo? Bukas, susuriin ko ang mga sugat mo, pero matulog muna kayong dalawa.
Pagkatapos, dahan-daang lumabas ng kuta ang dalaga. Sa pagdaan niya kay Linfang, naamoy niya ang kanyang pabango. Pagkaalis niya, isinara nila ang gate sa likod nila. Pagkatapos, nagkatinginan sina Linfang at Emperor Yu at tahimik na naglakad papunta sa courtyard. Wala nang kinalaman sa kanila ang mga nangyayari sa labas. Si Linfang at Emperor Yu ay natulog buong gabi. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Muyon ang pagpapagaling kay Emperador Yu. Sinuri niya ang kanyang mga sugat at naglabas ng purong celestial energies nang walang sinasabi. Pagkatapos, lumipad ang kanyang enerhiya sa buong katawan ni Emperor Yu at pinagaling siya. Napansin niyang mas malala ang mga sugat nito kaysa noong nakaraang araw, ngunit wala siyang sinabi. Hayaan mo akong makita iyon ngayon. Sabi ni Muyon kay Linfang, pagkatapos niyang makasama si Emperor Yu. Tumango si Linfang at iniunat ang kanyang mga braso. Nilagay niya ang mga kamay niya sa mga kamay niya at purong celestial ulit ang pinakawalan niya. Bakit kanila tinatawag na priestess? Tanong ni Linfang na nag-iisip ng sasabihin. Kasi hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay tayo para sa ibang tao. Malumanay na sabi ni Muyon. Hindi ka nabubuhay para sa iyong sarili. Nagpatuloy si Linfang. Iginagalang ka ng lahat at maraming lalaki ang naaakit sa iyo sa tribo, hindi ba't maganda iyon? Ang siyam na celestial na palasyo ay pumipili ng mga babae mula sa iba't ibang tribo at nagtuturo sa kanila ng mga partikular na kapangyarihan. Bagamat iginagalang ng lahat ang mga paring iyon, wala tayong gaanong kalayaan. Ang ating lahat ay pag-aari ng mga celestial castle na iyon, kasama na ang ating buhay. Sabi ni Muyon sa malumanay na boses. Hindi niya alam kung bakit niya sinabi ang lahat ng ito kay Linfang, ngunit marahil ay dahil alam niya ang sikreto ni Linfang. Galing ka sa maliit na mundo, kaya malamang hindi ka pa nakakapunta sa malalaking lungsod. Kapag pareho na kayong gumaling, ilalabas ko kayo at ipapakita sa inyo ang Celestial Castle. Makangiting sabi ni Muyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1533, Celestial Chi Castle. Paano mo nalaman na ako ay mula sa isang maliit na mundo? Tanong ni Linfang. Ang Celestial Chi Castle ay medyo nabali sa kamalan. Ang mga kontrol sa hangganan ay naging mas mahigpit at nagpadala sila ng kahit na malalakas na cultivator upang siyasatin ang disyerto. Nanguhuli pa sila ng mga tao mula sa ibang bansa. Kahapon ng gabi, narinig ko ang mga tunog na nagmumula sa iyong cottage at lumapit, ngunit pagdating ko ay wala ka na. Pagkatapos ay nangyari ang mga bagay sa labas, at pagkatapos na huminto, bumalik ka. Mula sa lahat ng iyon, naisip ko na mula ka sa isang maliit na mundo. Salamat sa pagtago ng aming lihim. Buong pusong sabi ni Linfang. Huwag kang magpasalamat, ginagawa ko lang ang best ko. Ang ilang mga mapanganib na bagay ay maaaring mangyari sa iyo sa lalong madaling panahon. Malamang alam na ng Celestial Chi Castle ang tungkol kahapon ng gabi. Sabi ni Muyon. Kumikislap ang mga mata ni Linfang habang sinabi niya. Sige, pagkatapos ay umalis na tayo. Mas ligtas ba tayo kung pupunta tayo sa ibang tribo? Umiling si Muyon. Ang lahat ng priestesses ay sa kanila. Ako rin. Kung pupunta ka sa ibang lugar, mas makakatawag ka ng atensyon. Kung mananatili ka rito, magagawa ko ang lahat para tulungan ka. Tsaka sabi ko sa iyong dadalhin kita sa ibang lugar kapag gumaling ka na. Naiintindihan mo ba? Sige, ipagtitimpla kita ng gamot. Sabi ni Muyon. Maswerte tayo. Sabi ni Emperor Yu pagkaalis ni Muyon. Tumango si Linfang. Sa katunayan, sila ay maswerte. Napakaamo ni Muyon. Kahit sino pa ay nag-alerto sa mga autoridad. Creak. Biglang bumukas ang pinto. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Muyon. May mga tao dito. Yun. Sabi ng isang boses. Ang mga ekspresyon ng mukha ni Linfang at Emperor Yu ay lubhang nagbago. Nakipag-usap sa kanila si Muyon gamit ang telepathy. Kung may magtanong, ikaw ang aking ama at ang aking brother. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid at sinabing, narito ako. Binuksan ng isang binata ang main gate ng tribo. Tumingin siya kay Muyon at ngumiti. Iyon, matagal-tagal na tayong hindi nagkikita. Isa itong gwapong binata na hindi kamukha ng tribo. Anong ginagawa mo dito? Mahinahong tanong ni Muyon. Gayunpaman, bahagyang nagbago ang mukha ng binata habang malamig na nakatingin sa isang cottage. May mga tao sa loob. Malamig na sabi ng binata. Pagkatapos, sumugod siya sa cottage at sinira ang pinto. May nakita siyang dalawang tao sa loob. Nagkatinginan silang lahat. Mukhang kinakabahan si Muyon. Nag-aalala siya na nakita na sila ng binata kanina. Tama, nagsimula si Muyon na matakot. Kilala siya ni Linfang at Emperor Yu. Nakita na rin ng binatang iyon si Linfang at Emperor Yu dati. Siya si Chi Yuchen. Anong coincidence? Iyon, sino sila? Sa sandaling iyon, nakita ni Chi Yuchen ang isang dilaw na mukha, nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang may sakit at nasugatan. Hindi rin masyadong malakas ang kanyang chi, at mayroon ding isang binata, madilim ang kanyang mukha, at wala siyang chi. Kahit anong tingin mo sa kanya, mukha siyang ordinaryo. Malas naman. Isip ni Linfang. Chi Yuchen, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Muyon sa malamig na paraan. Naglakad siya papunta kay Linfang, ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ni Linfang, at malamig na sinabi kay Chi Yuchen. Alisin mo, huwag mong istorbohin ang tatay at kapatid ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chi Yuchen, brother at tatay.
Iyon, alam mo hindi ko sinasadyang abalahin sila. Sabi ni Chi Yuchen. Siya ay tumingin sincerely apologetic. Wala akong pakialam, umalis ka na. Sabi ni Mo Yun. Napangiti si Chi Yuchen at sinabing, sige, mag-usap tayo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Sabi ni Chi Yuchen bago siya umalis. Brother, tatay, pasensya na. Sabi ni Mo Yun sa malumanay at mainit na paglayo. Lalong nagsisi si Chi Yuchen pagkatapos niyang marinig iyon. Iyon, bakit wala akong narinig tungkol sa iyong kapatid at ama? Tanong ni Chi Yuchen. Bakit ko sasabihin sa iyo ang tungkol doon? Sabi ni Mo Yun. Napangiti si Chi Yuchen at sinabing, iyon, pasensya na sa nangyari. Huli na ang lahat. Sabi ni Mo Yun. Hindi na kaimik si Chi Yuchen, ngayon lang niya may iba ang topic. Iyon, kahapon ng gabi, may nangyari dito na sigurado akong narinig mo na. May mga estranghero ba dito? Walang mga estranghero dito at kung mayroon man, hindi ko sila nakita. Sabi ni Mo Yun. Sige, ingat ka, pupunta ako at susuriin ang tribo kasama ang aking pangkat. Sabi ni Chi Yuchen. Matapos makalayo si Chi Yuchen, bumalik si Mo Yun sa cottage ni Lin Feng. Nagtataka siyang tumingin sa mga bagong mukha ni Lin Feng at Mo Yun. Pagkatapos ay tumawa siya at nagtanong. Aling mukha ang iyong tunay? Ano sa tingin mo? Tanong ni Lin Feng bago niya tinanggal ang maskara. Tumiti siya at sinabing, nakita ko na si Chi Yuchen, sino siya sa iyo? Isang batang master ng Celestial Chi Castle. Direct descendant siya kaya napakataas ng social status niya. Sabi ni Mo Yun. Mukhang hindi niya ito gusto, ngunit medyo magalang ito sa kanya. Sa kanyang katayuan sa lipunan, madali niyang nagagawa ang lahat ng gusto niya sa kanya, ngunit hindi niya ginawa. Ang Celestial Chi Castle ba ang pinuno ng Chi Clan? Bulong ni Lin Feng. Mukhang mahal na mahal kanya. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Tumiti ng pilit si Mo Yun, hindi niya alam kung ito ba ay mabuti o masamang bagay. Gamitin mo ang kabilang mukha mo. Kahit natagal mo na dito, hindi ka pa masyadong nakakalakad kaya hindi ka kilala ng marami. Ipagpapatuloy ko ang paggawa ng gamot para sa iyo at sa loob ng ilang araw, sabay tayong pupunta sa Celestial Chi Castle. Sabi ni Mo Yun. Gaya ng sinabi ni Mo Yun, walang nahanap si Chi Yuchen. Hindi rin nakuha ni Lin Feng ang atensyon ng mga tao sa tribo. Pagkatapos na walang mahanap si Chi Yuchen, umalis siya patungo sa ibang lugar. Gamaan ang pakiramdam ni Lin Feng. Salamat kay Mo Yun, mabilis na gumaling sina Lin Feng at Emperor Yu, lalo na si Lin Feng na mas madaling gumaling ang mga sugat. Lumipas ang ilang mapayapang araw. 2 buwan na ang ginugol ni Lin Feng sa mundong iyon ngayon. Ang balat ni Lin Feng ay mas maitim, tan mula sa araw sa disyerto na iyon. Pula ang araw at unti-unting lumulubog sa abot tanaw. May lumapit kay Lin Feng at ngumiti. Namimiss mo ba ang iyong bayan? Namimiss ko ang aking mga kaibigan at kapamilya. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Namiss niya sina Meng Qing at Qiu Yuzin. Gaano sila naging katatag? Mayroon ka pa ring ilang mga tao na makaligtaan, hindi bababasa. Nakangiting sabi ni Mo Yun. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Pupunta ako sa Celestial Chi Castle bukas, maaari tayong pumunta ng buo. Bukas. Bulong ni Lin Feng. 2 buwan na ang lumipas, kaya sa wakas ay kinailangan na niyang umalis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1534, Bundok Qingdi. Kung ang Celestial Chi Castle ang suportado ng Chi Clan, at si Emperor Dong ang pinuno ng Chi Clan sa maliit na mundo, kung gayon ang Chi Clan ay dapat na isang subgroup lamang. Isip ni Lin Feng. Dumating si Chi Yuchen sa tribo upang siyasatin ito, kaya gaano kalakas ang Celestial Chi Castle sa dakilang mundo. Iyon, nasa hangganan tayo ng dakilang mundo, at maaari tayong pumunta sa maliliit na mundo mula rito. Gaano katibay ang siyam na Celestial Castle? Tanong ni Lin Feng. Wala siyang alam tungkol sa mga kastilyo. Dahil aalis na sila, kailangan pa niyang malaman. Ang lugar na nag-uugnay sa maliit na mundo ay nasa napakalaking disyerto na ito. Ang bawat lungsod ay may pangalan ng isang makapangyarihang grupo, halimbawa, ang Celestial Chi City ay ipinangalan sa Celestial Chi Castle. Sabi ni Mo Yun kay Lin Feng. Ang siyam na Celestial Castle ay bumubuo rin ng siyam na dakilang lungsod. Isa na rito ang Celestial Chi Castle. Kinokontrol din nila ang ilan sa maliliit na mundo na maaari mong ma-access mula sa disyerto. Ang Celestial Chi Castle, ang Celestial Sikong Castle at ang Celestial Palace of the Punishing Thunders ay kumokontrol sa maliliit na mundo sa loob ng 10,000 taon na. Celestial Palace of the Punishing Thunders, Celestial Sikong Castle, Celestial Chi Castle. Biglang marami pang naintindihan si Lin Feng. Ang Celestial Chi Castle at ang Celestial Sikong Castle ay malinaw na ang mga pinuno ng Chi Clan at ng Sikong Clan. Tungkol sa Celestial Palace of the Punishing Thunders, iniisip ni Lin Feng ang mensahero na nakakaalam ng Punishing Thunder Heart Sutra. Bakit 10,000 taon? Tanong ni Lin Feng. Ang pagkontrol sa ilang maliliit na mundo ay lubhang kapaki-pakinabang. Mayroong ilang mga pag-aayos, hindi ko alam ang mga detalye, ngunit alam ko na bawat 10,000 taon, naglalaban sila upang makita kung sino ang kumokontrol sa mga mundo. At saka, parang lumipas na ang 10,000 taon na iyon, kaya magbabago na naman ang mga pinuno ng maliliit na mundo. Naunawaan ni Lin Feng na ang lahat ng nangyayari sa maliit na mundo ay malamang na may kinalaman sa lahat ng iyon.
Ngayon, naiintindihan mo na kung bakit ka hinahanap ng mga taong iyon. Sabi ni Mo Yun sa malumanay na paraan. Nagkaroon siya ng habag sa kanya. Siya ay isang priestess na walang kalayaan, siya ay kontrolado ng parehong mga tao na kumokontrol sa maliit na mundo. Lahat sila ay parang mga sangla sa mga grupong ito ng impluwensya. Bukod sa siyam na kastilyo, hindi maaring magdesisyon ang ibang grupo kung sino ang mga susunod na mamumuno. Sa mundong ito, lakas lang ang mahalaga. Bukod sa mga Celestial Castle, maraming nakakatakot na lungsod na matatagpuan din sa disyerto. Lahat sila ay kabilang sa isang lugar. Ang Qingdi Mountain. Itinatag ng dakilang Emperador Qing ang Qingdi Mountain. Kadalasan, hindi sila nakikisali sa mga usaping may kinalaman sa labas ng mundo. Ito ay mas katulad ng isang banal na lugar ng paglilinang. Ang mga maaaring magsanay sa paglilinang sa Qingdi Mountain ay bihira, ngunit sa teorya kahit sino ay maaaring pumunta doon, kabilang ang mga tao mula sa mga Celestial Castle. Ang Celestial Wen Castle ay may isang disipulo na pumunta sa Qingdi Mountain, sa makatuwid, ayon sa mga alingaungaw, ang Celestial Wen Castle ay maaaring magkaroon muli ng kontrol sa maliliit na mundo. Sabi ni Mo Yun. Nagulat muli si Lin Feng. Celestial Wen Castle at ang Wen Clan mula sa gitnang bahagi ng bahwang. Iyon, 10,000 taon na ang nakalilipas, kontrolado ng Celestial Wen Castle ang maliliit na mundo, at kalaunan ay ang Celestial Sikong Castle, at pagkatapos ay kinuha ng Celestial Qi Castle ang kontrol sa kanila. Tanong ni Lin Feng. Talaga? Hindi masisira ng siyam na celestial na palasyo ang ekwilibriyo ng maliliit na mundo, kahit na sino ang may kontrol, hindi nila magagawa dahil magkakaroon ito ng epekto sa mga controllers. Ang mga panuntunan ay palaging umiiral ngunit noong huling beses na narinig ko ang aking guro na nagsabi na ang ilang mga bagay ay magbabago ng husto sa pagkakataong ito. Hindi nakakagulat na ang Wen Clan ay napakahiwaga. Para silang Qi Clan at Sikong Clan, kinokontrol din nila ang isang bahagi ng mundo sa anyo ng Watchers. Siguro ang maliit na mundo ay magiging kanila sa susunod na 10,000 taon. Isip ni Lin Feng. Pinahintulutan ng mga assassin na umiral ang Watchers dahil kailangan nilang igalang ang equilibrium ng maliit na mundo. Ito ay dahil din sa hindi nila alam kung sino ang susunod na magsusupot. Kung wala ang ekwilibriyo, matagal nang nalipol ang Watchers. Iyon, maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Sabi ni Lin Feng. Hindi ka pa ganap na gumaling, kaya dapat kang magpahinga ng maaga. Nakangiting sabi ni Yon bago siya umalis. Nakahiga si Lin Feng ng mahabang panahon bago siya bumalik sa kanyang cottage at sinabi kay Emperor Yu ang sinabi sa kanya ni Mo Yun. Kinabukasan, mataas na ang araw sa langit at napakainit. Pinalitan ni Mo Yun ang kanyang damit ng balat na masikip na nagpapakita ng kanyang perpektong katawan. Sinundan siya ni Lin Feng at Emperor Yu habang naglalakbay sila sa Celestial Qi Castle. Yun. Sigaw ni Rongqing sa di kalayuan. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanya at sinabing, "Yun, bibili ka ba ng ilang bagay sa Celestial Qi Castle? Kung oo, sasama ako sa iyo." Sumulyap din si Rongqing kay Lin Feng. "Hindi, priestess ako, kaya walang pwedeng mangyari sa akin." Sabi ni Mo Yun. Umiling si Rongqing at sinabing, "Ang Celestial Qi Castle ay kumukuha ng mga tao ngayon, kaya nag-aalala ako sa iyo. Sasama ako sa iyo at paprotektahan kita." Sa totoo lang, tama si Rongqing, kaya tumango si Mo Yun at sinabi, "Sige, halika." Pagkatapos nun, lumipad na silang lahat. Ang anim sa kanila ay lumipad sa maraming tribo, daan-daan sa katunayan. Ang bawat tribo ay mukhang isang lungsod, ang ilan ay mas malaki pa kay Zuyu. Sa wakas, nakarating sila sa isang mas malaking lungsod. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Lin Feng ng isang tunay na lungsod mula nang dumating sa mundong iyon. Ang mga gusali ay malalaki, matayog, at libu-libong metro ang taas. Sa ngayon ay may ilang bagay na nangyayari sa maliliit na mundo, kaya hindi ka maaaring lumipad. Sa halip, dapat kang dumaan sa gate habang pinatutunayan na ikaw ay mula sa isang tribo. Sabi ni Mo Yun. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, ako ay isang priestess at ikaw ay kasama ko. Sabi ni Mo Yun. Tara na, sabi ni Mo Yun habang naglalakad patungo sa mga gwardya. Ngunit sa sandaling iyon, yumanig ang lupa habang papalapit ang maraming tao na nakasakay sa mga halimaw, mabilis silang tumatakbo, na yumanig sa lupa sa ibaba nila. Bakit sila nandito? Maaga sila. Kumunat ang noo ni Mo Yun nang makita ang mga sakay na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1535, Platong Tanso. Anong mali? Tanong ni Lin Feng. Ang mga knight na iyon ay mga tao mula sa Celestial Qi Castle, ngunit kadalasan ay hindi sila umaalis sa lungsod. Karaniwang lumalabas lamang sila kapag nakikipagkumpetensya ang mga tao upang kontrolin ang maliliit na mundo. Karaniwan silang pumupunta sa lahat ng mga tribo at nagpapalam sa mga tao, at kasabay nito, naaalala rin nila ang lahat ng mga pari ng mga tribo. Sabi ni Mo Yun. Ang mga kabalyero ay nagpatuloy sa pagtakbo, dumaan sa harap ni Lin Feng at ng iba. Napakabilis, ang kabalyero ay sumakay at nawala sa disyerto. Isang puwersa lamang ang maaaring mangyari iyon. Bulong ni Mo Yun. Bundok Qingdi, si Lin Feng at ang iba pa ay naglakad papunta sa gate. Ang mga gwardya ay mahigpit habang sinusuri ang lahat. "Guro, ako ay mula sa isang tribo, at gusto naming pumasok sa Celestial Qi Castle.
Sabi ni Moyon sa isang gwardya. Tumingin siya sa kanya at ngumiti, parang kilala niya ito habang pamilyar na sinabi niya. Miss Moyon. You're always welcome. Pagkatapos, pumasok si Moyon at ang iba pa. Kahit na ang mga priestesses ay mula sa mga tribo, sila ay mga miyembro ng Celestial Castle. Sa makatuwid, tiwala siya na makakasama niya sina Lin Feng at Emperor Yu. Pagkapasok nila, ipinaliwanag niya sa kanila. Iyan ang Celestial Chi Castle. Kahit na parang napakalapit, talagang napakalayo. Bulong ni Moyon. Si Lin Feng ay tumingin sa dambuhalang, at sinaunang kastilyo ng may pagkamangha. Ang pagsira sa gayong kastilyo ay tiyak na magiging isang kamanghamanghang palabas. Ang siyam na Celestial Castle ay kumakatawan sa isang tripartite na balanse ng kapangyarihan, na may buffer zone sa gitna. Pupunta kami sa buffer zone na iyon ngayon. Sila ang may pinakamagandang market doon. Siguradong makakahanap ka ng kahit ano doon. Sabi ni Moyon. Tumanggo si Lin Feng. Narinig ko na maraming taon na ang nakalilipas, ang siyam na kastilyo ay dating isa, at ang malalakas na cultivator ay unti-unting lumitaw at hinati ang lungsod. Of course, that was a very, very long time ago, kaya hindi natin malalaman kung totoo iyon o hindi. Kung tatawid ka sa buffer zone, aalis ka sa siyam na magagandang Celestial Castle at makakarating sa isa pa sa mga lungsod ng Qingdi Mountain. Maraming nagsasalita si Moyon, nagpapanggap siyang gabay, ngunit talagang sinasabi niya kay Lin Feng kung paano umalis kung kailangan niya. Iyon, bakit tayo pupunta ng malayo? Makakahanap tayo ng palengke sa Celestial Chi Castle, sapat na iyon. Sabi ni Rongqing sa likod niya. Patuloy niyang kinakausap si Lin Feng kaya nagsiselos si Rongqing. Bukod dito, ang Celestial Chi City ay isang napakalaking lugar, ang pagpunta sa buffer zone ay magtatagal. Hindi pa ako nakakapunta doon, kaya gusto ko talagang makita ito. Sabi ni Moyon. Hindi nakaimik si Rongqing, kaya galit na galit siyang tumingin kay Lin Feng. Bakit napakabait ni Moyon sa kanya? Nagmahalan ba sila pagkatapos ng 2 buwang pagsasama? Sa kabutihang palad, malapit nang umalis ang dayuhang iyon, hindi na niya maalis si Moyon pagkatapos ng lahat. Hindi ka pa nakakapunta sa buffer zone. Nagulat na sabi ni Lin Feng. Kakaiba ba, maraming tao mula sa mga tribo ang katulad ko, karamihan sa mga tao mula sa Celestial Chi City ay hindi rin umaalis sa lugar na ito. Wala bang makapangyarihang alchemist o manggagamot sa lugar na iyon? Tanong ni Lin Feng. Nag-aalala pa rin siya kay Emperor Yu. Sasabihin ko sana sa iyo ang tungkol dyan. Sa siyam na dakilang celestial na kastilyo, mayroong isang makapangyarihang grupo na tinatawag na Palace of Medicinal Kings, at mayroon silang ilang napakalakas na manggagamot. Gayunpaman, mahirap makita sila. Sabi ni Moyon. Sabay silang naglakad at nag-usap. Sinabi ni Moyon kay Lin Feng ang maraming bagay tungkol sa dakilang mundo, kabilang ang mga lokasyon ng siyam na dakilang Celestial Castle. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa Great Celestial Palace of Thoughtfulness, at ang kanilang malalakas na cultivator na pinagkadalubhasaan ang Golden Holy Chi Skills. Pagkatapos niyang sabihin iyon sa kanya, agad na naisip ni Lin Feng ang tungkol sa 2 tao. Sina Zhou Tianxiao at Zhou Tianrou. Kahit na ang Celestial Chi City ay isang lungsod lamang sa gilid ng dakilang mundo, nakita ni Lin Feng ang mga gusali na kamangha-mangha at nakakatakot pa nga. Inabot sila ng isang buong araw upang tumawid sa lungsod patungo sa buffer zone. Kinailangan pa nilang tumakbo sa bahagi ng araw. Sa wakas, dumating si Lin Feng sa buffer zone. Mas malaki pa ito kaysa Celestial Chi City at mas marami pa ang tao. Kahit na hindi pa nakapunta doon si Moyon, narinig na niya ang tungkol dito, lalo na ang palengke. Ang mga gusali ay maningning at kahanga-hanga. Si Lin Feng ay nakakita ng maraming hindi mabibili na banal na sandata sa maliit na mundo, ngunit doon, marami sila. Mayroon pang ang mataas na antas na mga banal na sandata na hindi nakapagsalita kay Lin Feng. Ginoo, ano ang basag na piraso ng tanso? Tanong ni Moyon sa isang vendor. Sirang piraso ng tanso. Miss, nakuha ko ito sa Everlasting Cave of the Immortals, hindi mo ba alam? Ito ang kuweba ng walang hanggang Celestial Emperor. Matagal na siyang hinangaan ng lahat. Sabi ng matanda na kinakamot ang mahabang balbas. Magkano iyan? Tanong ni Moyon. 100 abstruse energy tablets. Sabi ng matanda. Iyon, umalis. Tere na, sabi ni Rongqing na iniikot ang mga mata. Akala ba ng matanda ay pipi siya? Iyon ay isang silang piraso lamang ng tanso. Bata, huwag kang magsalita ng walang kaparikan. Alam mo ba kung sino ang walang hanggang Celestial Emperor? Kinokontrol niya ang 3,000 mahusay na mga spell ng proteksyon, 1,108,000 maliit na spell ng proteksyon, maaari pa niyang gamitin ang kalangitan upang lumikha ng mga lugar ng proteksyon. Sabi ng matanda, inilibot ni Rongqing ang kanyang mga mata, ano ang kinalaman ng emperador sa piraso ng tansong iyon. Umiling si Moyon at naglakad palayo. Iyon ay masyadong mahal pa rin. Tere na, sabi ni Moyon kay Lin Feng. Naramdaman ko lang na iba ang item, ngunit nang hinawakan ko ito, walang nangyari. Nagkibit balikat si Lin Feng. Masyadong mataas ang presyo. Teka sandali. Sabi ng matanda kay Lin Feng. Gusto ito ng girlfriend mo, kaya hindi mo ba ito bibilhin para sa kanya? Kahit 10 abstruse energy tablet ay magiging maayos. Ginagarantiya ko sa iyo na isa ito sa mga bagay ng Everlasting Celestial Emperor, tingnan mo ang 2 salitang nakaukit dito.
Sumimangot si Lin Fang ngunit tumingin pa rin, at may nakita siyang dalawang salita. Ha? Nanginginig si Lin Fang. Ang bagay na iyon ang nagpayanag sa kanyang diwa. Biglang naging itim ang mga mata niya habang sinisiyasat ito. Dahil sa reaksyon ni Lin Fang, napatigil si Muyon at ang iba pa. Mukhang hindi pa rin masaya si Rongqing, nakakapagtaka, naisip ng matanda na si Muyon ang kasintahan ni Lin Fang. Paano ang 5 abstruse tablets? Tanong ni Lin Fang. Kumikislap ang mga mata ng matanda. 8, iyon na ang aking huling presyo. Sige, kalimutan mo na yun. Sabi ni Lin Fang na ibinato ang bronze plate sa matanda. Sige, 5, deal na yan. Desperadong sabi ng matanda. Binawi ni Lin Fang ang bronze plate at binigyan ng matanda ng 5 abstruse tablets.